Isang magandang araw po muli mga kababayan, mga kapatid. At ako po ay bumabati po sa inyo na magandang araw, magandang gabi, magandang umaga kung ano man po ang oras ninyo mapanood ang aking munting channel na ito. At muli po mga kababayan, ay sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan, lalo na po ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo. Yan. At ngayon po ay paparinig ko po sa inyo ang pagsasalita ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanya pong ang maganda at mabuti pong balita para po sa sambayan ng Pilipino at sa ating mga magsasaka. NIA Administrator Engineer Eddie Gillian, magsiupo po tayo. Taguig Pateros, 1st District Representative, Representative Ricardo Cruz Jr. Other members of the House of Representatives, Taguig City Mayor Maria Lani Cayetano, the officers and employees of the National Irrigation Association Administration, irrigators, as the most important, ito yung pinakamahalaga na bisita natin ngayon, ang mga irrigators associations at farmers beneficiaries na tatanggap na sila ang gagamit nitong ating mga bagong mga gamit, mga makinarya. My fellow workers in government, our full partners in development, in the private sector, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. Kanina lang po ay nasaksihan natin ang pamamahagi ng ikatlong tranche ng mga kagamitang pang-irigasyon, pansaka at mga operations and maintenance equipment. Sa tulong ng mga sasakyan, backhoe, dump truck, excavator, umaasa tayo na mas bibilis ang pagsasaayos ng mga nasirang irigasyon at ang pagpapatayo ng mga bagong proyektong patubig. Mula Luzon hanggang Mindanao, maging lowland man o upland farming, siguradong may maasahang sistemang patubig ang mga magsasaka natin. At kapag maayos ang irigasyon, mas malaki ang ani, mas magandang kalidad ang ating mga produkto, mas mataas ang kita ng ating mga magsasaka. Sa pamamagitan ng mga sasakyan at gamit nito, may pagkain sa hapag at mas matatag ang sektor ng ating agrikultura. Napakahalaga ng refleeting program ng NIA, lalo na po sa panahon ngayon. Mabigat ang pagsubok na kinakaharap ng ating mga magsasaka dahil nga sa dinudulot na climate change. Mas matinding init, mas malalang ulan, at pabago-bago at hindi malaman kung ano dry season na, kung wet season, pabago-bago ang panahon. Lahat po ng mga ito ay nagdudulot ng pagkasira ng pananim. Kaya atin tinututukan ang kahandaan sa anumang hamon ng kalikasan, tagtuyot man o tag-ulan. Kung may kailangan ayusin sa irigasyon, dapat may agarang aksyon at matibay na solusyon. Kaya po, ang hiling ko sa lahat ng kawani ng NIA, ingatan, alagaan, at gamitin ninyo ang mga sasakyan at pasilidad ng wasto. Saksi ako sa inyong sipag at paglilingkod sa ating mga magsasaka. Ngunit, hiling ko sa inyo na pag-igtingin pa ang inyong pagsisilbi. Makinig sa kanilang mga hinain. Huwag antayin na sila ay lumapit sa inyo. Kayo na ang umikot sa ating mga magsasaka. Pabilisin na ang tugon sa kanilang problema. At higit sa lahat, maglingkod ng tapat. Huwag natin sasayangin ang tiwalang pinagkaloob sa atin ng taong bayan. Para naman sa ating mga magsasaka, hindi namin matutumbasan ang inyong naging sakripisyo. Ngunit, sa bawat programa na aming ginagawa para sa inyo, naway madama ninyo ang aming pagsuporta at pagpapahalaga sa lahat ng ating mga magsasaka. Kayo po, aming mahal na magsasaka, ang isa sa mga haligi ng ating bansa. Kayo ang bumubuhay sa sambayan ng Pilipino. Dama at batid po namin ang inyong hirap at sakripisyo. Ika nga,
ay magtanim ay hindi biro. Kahit may mga makinarya, kailangan pa rin ng magsisipag ng kamay at matitibay na puso ng mga magsasaka. Buong puso po ang pasalamat namin sa inyo. At hindi po titigil ang administrasyong ito sa pagpapatupad ng mga programa na makakapagbuti sa anyong mga kinabukasan. Naniniwala ako na sa ating pagkakaisa, matutupad ang ating pangarap na pagkain sa bawat mesa, hanap buhay na sapat sa araw-araw at kinabukasang puno ng pag-asa. Nasa ating mga kamay ang pagkilos para sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Muli, napakaraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang mga magsasakang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Yan po, narinig po natin ang ating Pangulong BBM, kung gaano siya kasipag, kung gaano po siya mapagmalasakit, lalong-lalo na po sa ating pong mga magsasaka na silang haligi ng ating pong bansa dahil sila po talaga ang nagsasakripisyo, ang nagpapakain sa bansang Pilipinas, sa mamamayang Pilipino. Mabuhay po ang ating mga magsasaka at mabuhay po ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanyang maigting na kanyang suporta na walang ibang nakagawa po niyan. Dahil po ako ay ilang presidente na po ang aking nakita at nasaksilan mula kay Cory hanggang kay dating Pangulong Duterte, ay hindi ko po yan nakita yung pagmamalasakit ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mabuhay po ang ating bansa. At muli po mga kababayan, salamat po sa inyong pakikinig at panonood. At sana po huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting programa. Muli po mga kababayan, gaya ng aking sinasabi, sa araw-araw na lumilipas sa ating paggawa, tayo po'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.